100 taon na ang nakalipas mula ng ating nakamtan ang minimiting kalayaan. Ngunit tunay nga ba tayong lumaya? Nasaan ang kalayaan? Kung ang lupa mo'y pilit na kinakamkam, nasaan ang kalayaan? Kung pilit kang ginagapos sa lubid ng kahirapan, nasaan ang kalayaan? Kung walang katarungang makamtan, nasaan ang tunay na kalayaan ng mga anak ng bayan? Matatayog na punot bundok, preskong klima at malawak na lupain. Ganyan natin mailalarawan ang probinsya ng Bukidnon. Noong unang panahon, Maluko ang dating tawag sa Bukidnon habang ginagamit lamang ang salitang Bukidnon bilang pangtukoy sa mga taong naninirahan sa bundok. Ngayon, ito na rin ang tawag sa mga taong nakatira rito. Tinaguri ang Highland Paradise in the heart of Mindanao. Ang lalawigan ng Bukidnon ay tahanan ng 7 mga tribo. Isa na rito ang tribong Manobo Pulanggion na nakatira dito sa bayan ng Quezon. Ang Manobo Pulanggion ay kilala sa kanilang makukulay na kultura, mapagbigay at palakaibigan na ugali. Dito sa highway ng Barangay Butong sa bayan ng Quezon, naninirahan ang maraming mga miyembro ng tribong Manobo Pulanggion. At sa loob ng nakalipas na 4 na taon, ang mga trapal na pinagtagpi-tagpi ay naging panangga sa init at lamig sa kabila ng nakakabit na mga panganib sa kanilang mga buhay. Mula sa gilid ng kalsada ng Barangay Butong Quezon, Bukidnon, mababakas ang muog ng kahirapan sa tribo. Bukod sa walang maayos na tirahan, wala rin silang maayos na palikuran at ang pinagtagpi-tagping sako ang nagsisilbing dingding ng kanilang munting palikuran. Swerte ng may tuturing kung may maitatabing tubig panghugas. Ang panggatong na kahoy, 3 lumang kaldero at takuring uling-uling ang kanilang gamit upang makapagluto ng pagkain para sa buong tribo. Noong unang panahon, malayang nakakalabas-masok ang tribo sa kanilang lupain. Dito rin nila kinukuha ang kanilang pangunahing pangangailangan. Ang mga nakatanim na halaman sa lupain din ang nagsilbing pangunahing gamot sa tuwing magkakasakit ang isa sa mga Manobo Pulanggion. Nandyan lahat yung natural resources sa loob ng aming ancestral domain. Mga baboy, mga usa, isda, lahat. Diyan kami kukuha ng mga gamot. Sa kasamaang palad dahil sa kawalan ng sapat na edukasyon, madaling nalinlang ng mga dayuhan ang nasabing tribo. Nagkaroon po sila ng agreement doon kay Senyorito Cesar Portich. Isa po siyang Espanyol, nanggaling sa Espanya, pumunta dito sa Bukidnon at nakita po niya yung mga lupa ng mga ninuno namin. Nagkaroon po yun sila ng agreement na kung saan lalagyan po nila ng baka yung ancestral domain namin. Ang sagradong lupain ng mga katutubo pansamantalang napasakamay ng banyaga hanggang sa matapos ang kasunduan. Ang sariling lupa, di na nila muling maaapakan. Bunsod dito, nagkaroon ng tenurial instrument ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa lupa ng mga lumad na tatagal ng 30 taon. Ang tenurial instrument ang paraan ng gobyerno upang manghikayat ng mga investor o kumpanya na gamitin ang pampublikong kabundukan o lupain upang mapakinabangan ng mga ito. Subalit noong June 5, 1998, idineklara rin ng DENR ang lugar bilang ancestral domain ng tribong Manobo Pulanggion. This had been declared by the DENR as alienable and disputable land. But after 8 months, the certificate on June 5, 1998, it was also declared by Ramos, the Secretary of DENR, confirmed by the National NCIP Chairman David
daw us that this is an ancestral domain that is in favor of the Manobo Pulangyon. Kaya naman mula sa DENR, napunta ang jurisdiksyon ng lupa sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Alinsunod sa Republic Acts No. A371, mas kilala sa tawag na Indigenous People Right Act o IPRA Law. Dahil dito nabuhayan muli ng loob ang mga lumad at isa-isa nilang isinaayos ang mga dokumentong kailangan upang mabawi ang kanilang dating lupain. We have gone up to a higher level that we were able to have the Certificate of Social Preparation Accomplishment Report or SPAR according to the NCIP. Beside the certificate of the SPAR, we have also the Certificate of Perimeter Survey, still from the NCIP. Now, because of the meritorious effort extended to us by no other than ASIC and CDE Chairman Orlando Rabanera, we were able with General Roberto Morales. We are able to have our publication, and now the certificate of publication is already in our hand. Noong December 31, 2018 nang mapaso ang kontrata ng tenurial instrument ng DENR sa nasabing lugar. Gayunpaman, may idinudulog pa rin mga suliranin ang mga lumad tungkol sa lupang hanggang ngayon hindi pa rin nila mapaso. Dapat i-award na yan sa korporasyon. Na kita ninyo ang reality, they stop it. Hindi talaga namin makaya na pasukin yung area kasi alam namin ang nakahawak na naman ngayon ay isa na namang mayor sa lungsod ng Quezon Bukidnon. Siya na naman yung humawak ngayon dyan at nagkaroon na naman sila ng isang kumpanya na kahit expire na yung area, nandyan pa rin yung Kiantig Development Corporation, owned and managed by the incumbent Mayor Puling Lorenzo III, and he is the General Manager of the Kiantig Development Corporation. Pagsisiwalat ng mga grupo ng lumad na ito, November 14, 2019 nang una nilang tangkaing pasukin ang nasabing lugar. Ngunit pinaulanan umano sila ng mga bala. Withdraw kami, then we landed along this side of the road. Pinapaputukan po kami. Kung may time talaga na papasok kami dyan, babarilin talaga kami kasi marami pong mga blue guard dyan sa loob. Pag-aamin nila, ilang beses na rin silang nagpapalik-balik upang makipagdialogo sa local government unit na siya umanong umuukupa sa ancestral domain ng mga lumad. General De Leon was trying to convince Pablo Lorenzo III for win-win solution that he will get the one half of this 1,111.4 hectares. He will get the one half that is for the win-win solution for him to rent, and one half of that will be for the claimants to cultivate for our livelihood. Pagbubunyag din ng grupo, inalok umano ng 20 milyon ang mga claimant, ngunit wala sa mga ito ang tumanggap ng alok. The mayor keeps on convincing our head claimant to accept the money to close the deal. Ang gusto po talaga namin is yung lupa kasi wala po kaming ibang matuluyan. Amin po talaga yan ang lupa na yan. Hindi po kami nangangailangan ng pera. Ang kailangan namin is mabalik yung lupa namin. Kasi dyan na namatay yung mga ninuno namin. Nandyan yung burial ground. Lahat po nandyan sa loob ng aming ancestral domain. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapasakamay namin. Kahit ngayon, they continue planting pineapple without pre and prior informed consent to the Manobo Pulangyon tribe. Mariin namang pinabulaanan ng local chief executive ng bayan ng Quezon ang mga aligasyong ibinabato sa kanya ng mga lumad. Ayon sa alkalde, matagal na siyang umalis bilang direktor ng nasabing korporasyon. Dagdag pa nito, hindi siya kundi ang mga abogado ng kumpanya ang nakausap ng mga Manobo Pulangyon.
Kianting development? No more. Tagal na. Well, to begin with, I was in effect like an employee there of the owners. No? And for another is that they did not want me to use it for politics. Or siguro they were afraid that I would use it and favor one side for both or something. I guess, no. I never offered, and I don't know of any such offer. This is from me or from anyone. But if you're talking about these houses along the road, no, there in Butong, that is really a complicated story. But that is in my view and the way I know it. That's all part of a land scam, actually. To begin with, many of them are really residents of elsewhere. They were brought there for that purpose. They're just like Pantalya, what's that in Tagalog? They're just parang cover. Supposedly, these are the claimants. Now, these supposed claimants, members supposedly, they have to be supported, no? So that's where a lot of these financiers come in. Samantala, sa tulong ng Tribal Indigenous Oppressed Group Association o Tinduga at ng Cooperative Development Authority Chairman na si Orlando Ravanera, bagyang nagkaroon ng lakas sa mga katutubo na lumaban sa mga umano'y umuyurak sa kanilang karapatan. A former director came also from the NGO. Ang sabi ko, bakit nagkaganyan? Sabi niya, Chairman, huwag kang magalit sa akin. Nag-resign ako. Kasi binibigyan ako ng makapal na sobre. Hindi ko tinanggap. Para mag-side sa mga korporasyon. Sabi niya, hindi ko tinanggap. Aywan ko lang, yung iba dyan. Oh. And so we have all the documents. Our legal team is now studying ganong kakapal. Ayon sa kanila, nakatanggap din ng iba't ibang pagbabanta ang tribo mula sa kabilang kampo. Yung unang Secretary General namin, pinatay po dahil po sa inagaw yung lupa namin at kukunin din namin kasi kami yung nagmamay-ari. Kung magsalita kami ng totoo, papatayin kami. Legally speaking, if they are claiming that would be an NCIP item, no? That's an NCIP jurisdiction, in which case, for their claim, as far as their claim is concerned, and under, I guess that would be under the IPRA law, not I guess. In which case, what is it that I can do? I cannot decide on that. That's way beyond our power as mayor. Isa sa mga nakatanggap ng matinding pagbabanta ay si Renato Anglao, ang dating tumatayong leader ng pangkat. Dahil sa masidhi nitong adikaing may balik ang ninakaw na lupa ng kanyang tribo, gumawa siya ng paraan upang muli silang makabalik sa lupang tinubuan na siyang tila hindi nagustuhan ng kanilang kalaban. Bago mamatay ang nasabing leader, nakatanggap pa umano ito ng babala na sinasabing itigil na niya ang mga ginagawa niya dahil kung hindi, magsisisi ito. Sa harap ng asawa at 5 taong gulang na anak, walang awang binaril sa loob at dibdib si Anglao dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon, nakabinbin pa rin ang kaso at wala pa ring hustisya ang pagkamatay ng kanilang pinuno. Ang malawak na lupain ito at ang mayabong na agrikultura ay likas na yamang ipinagmamalaki ng Quezon dito sa lalawigan ng Bukidnon. Subalit sa likod ng kasaganang ito, isang mapait na lihim ang naghihintay na matuklasan. Bukod sa walang habas na pamamaril kung lumagpas man sila sa kanilang mga tahanan, ilang beses na ring may nasagasaan na batang lumad sa lugar. Kaya naman ang tanging solusyon nila, itali ang mga bata sa bewang upang hindi sila maaksidente, umaga man o gabi. Yung ibang bata rin dito, ma'am, tinatalian para hindi makalabas. Kasi pag nagpabaya ka, pwede nga talagang masagasaan, ang daming sasakyan. Tinatali tulad ng mga alagang hayop, kalunos-lunos man tingnan. Ito lang ang nakikita nilang paraan upang maprotektahan umano ang kanilang mga supling sa mga dumaraang mga sasakyan. Wala kaming magawa eh. Kasi hindi namin karapatan tong dito sa highway. Kung maipasok man sana kami dyan, sana may karapatan kami. Nakapanayam na Magandang Gabi Pilipinas ang barangay captain ng barangay Butong na si Nero Tan. Ayon sa kanya,
Matagal na nilang pinaalalahanan ng tribo na delikado ang lugar na kanilang tinitirahan. Subalit nagmamatigas daw ang mga katutubo at ang pagtira sa gilid ng kalsada, nakikita nilang paraan upang mapansin sila ng pamahalaan. I think it's against naman siguro sa child rights yun naman yun. Oh. Although we have to protect the children, pero they should not be there. No? Kasi at risk yung buhay nga nila. Dapat kasi walaan sila doon eh. They have to wait kung ano yung desisyon ng gobyerno natin, especially yung NCIP. Kasi they should not put at risk yung buhay ng kabataan nila, especially saka yung sa kanila. It's not an excuse na kailangan itali ang bata para lang sila mapansin. I think yung justice naman, masiserve naman yun for as long as safe lang na ang buhay nila. At saka they are willing to wait naman. At saka they have to parang trust the government, especially the NCIP. Lubos ding ikinagulat at kinabahala ng lokal na pamahalaan ang pagtali sa mga batang lumad at agaran itong nagsagawa ng investigasyon sa lugar. No, the first time I've heard it, such a thing. Why will they do that? That's saddening. It really is very sad, but in the first place, that's endangerment of children. Ito po yung video, ma'am. Tinatali nila para hindi makatakbo sa... Ito yung daan. Ito yung daan. Kaya tinatali nila para hindi makatakbo. Itong batang ito, tinalian ang kanyang lolo para hindi makapunta sa gilid ng kalsada. Nagluto ang kanyang lolo ng kanilang hapunan. So kung inyo po makikita, yan po, totoo po ang nangyayari sa buhay namin dito. Nasa gilid po talaga ng kalsada. So, kaya tinalian yung bata. How would you describe this kind of video? Ayan, may truck. Kaya mga bata kasi biglang tumatakbo sa gilid lang sila. How would you describe this kind of footage? Ayan, tinatali sa ano nila. How would you describe that, ma'am? Sa video na yan po, sir, saang barangay po ba yan? Barangay Butong. Butong? Ayan o, tinali dun sa... Kasi, so far sa amin kasi, sir, wala ho kasi nakarating na insidente or report na meron namang nangyayaring ganyan. Pero kung sakali man siguro, sir, i-reprimand yung mother, kinukuha yung basic na mga info, no, na kinukuha ng, sa amin kasi yung client intake, ini-intake namin, tinatanong kung ano ba talaga ang dahilan, no, kung bakit, at saka he will or she will undergo counseling. Ika-counsel talaga, sir, kasi meron na namang mga parents na hindi nila alam kung ano talaga. Tapos, ang iba talaga, sir, they have done wrong kasi they do not know where to go for help. Puntahan siya, sir, tapos i-assess natin yung needs. If we were to drive them away, you are risking precisely another kind of theatrics na naman, drama. It's my first time to hear that, na tinatali nila yung mga bata. Parang may tanong ako sa isip ko bakit hindi nila yan sinabi, dinulog sa barangay. I think we have to call the attention of the parents. Ganun yung saka yung tayo sa DSWD. Samantala, habang inaantay ang pinaladesisyon mula sa NCIP, may mga inilunsad naman ang local government unit ng Quezon, Bukidnon, na mga programa para sa kanila mga kababayang lumad. Meron po tayong mga food assistance, just in case. Sa kanila? Sa kanila po. Naibigay na? Yes. Always kasing ready yung assistance natin. May stock po tayong bigas, sardines, para kung ano-ano man yung mga pangangailangan nila, maibigay talaga. You know, one of the first things I did, what really holds back the development of Lumad? Mainly, education. If you will notice, based on what they had achieved in educational level compared to the other tribes, they are much lower. That's why the first things we did here is to establish high schools. Because kung walang high school, definitely, no? We put up a high school way up there in the mountains, in Gamot. We put a high school there in Kipulot. We put a high school in Magsaysay for the Lumads.
And now I'm putting 5 more high schools this year. Recently lang, especially now it's summer, we have to support them. There have been livelihood programs. We've had several. We've had to fix their water system, fix their roads up there. It's only recently, in fact, that the roads were opened in the really hinterlands of Quezon, no? Up there. They are people just like us. And I really resent it when they are treated like, you know, something like in a zoo or something. That's really, for me, it rankles. They're treated like it's different. They are just part of us. They deserve the same privileges, the same rights, the same opportunities that we all have. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo, Mr. President, na kung saan tulungan niyo po kami kasi lahat po na kami dito, yung mga bata, yung mga nanay, nagkasakit na po kami kasi nasa gilid kami ng kalsada nakatira. Ang tingin po sa amin ng kalaban namin ay di po kami mga tao, mga basura po kami sa tingin nila dito sa gilid ng kalsada. Kasi kami, every now and then, pinapuputukan po kami dito sa gilid ng kalsada. Kaya yung mga bata namin natatakot. Gutom na gutom po kami sa aming ancestral domain na gusto na po talaga naming mapasakamay namin. Sa maikling panahon ng pamamalagi namin kasama ang tribo, masasabi na ibang anyo ng katapangan ang mababaka sa Manobo Pulang yun. Baka internal fighting nila, you know, it's been known, for example, that so sila nag-aaway. It's also that has happened also here. Many naman may nangyayari dito for many reasons. Pera basta pera, sigurado everybody is interested na basta na ganun na. I even heard that even DNP, you can hire them for the proper job. Kuno, imagine. May puso talaga si Mayor. Nandang tumulong sa mga katutubo na mabigyan sila ng magandang pamumuhay. Malalim at kahanga-hanga, pinagtibay ng paghihirap at pagpapanaghoy sa kanilang mga karapatan at kailanman hindi sumuko sa siphayo ng kapalaran. Sabi nga ng isang kasabihan, pag may tiyaga, may biyaya. Naway sa madaling panahon, makamtan na nila ang biyayang matagal na nilang hinihiling sa may kapal. At kung dumating man ang araw na ito, naway hindi sila makulong sa masasakit na karanasan. Bagkus lumalim pa ang kanilang kaalaman mula sa mga aral na dapat nilang natutunan. Magandang gabi, Pilipinas!